Okay, samantala kanina naitala nga na i-report po natin na naitala na ng Department of Health ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa pagve-vape. Pag-usapan natin yan, nasa linya natin si Assistant Secretary Albert Domingo. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Welcome po sa palatuntunan. Salamat po sa pagising, Assistant Secretary, sir. Yes, good morning, Cathy and Emil. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, ito pong unang kaso ng pagkamatay dahil sa pagve-vape. Last year pa po, pero ngayon po na-kumpirma. Paano po naging proseso nito para masabi talaga na dahil sa pagve-vape niya yung naging pag-atake niya sa puso? Parang nyo inimbestigahan. Yes. Oo nga, magandang tanong yan, no? Kasi nung inulat namin, para may mga nagduda na baka naman di vape yan. Paliwanag natin, ito po ay isang case report na ililathala sa journal na Respirology Case Reports. Ibig sabihin, yan po ay peer-reviewed. Maraming mga doktor, hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo ang nagbasa niyan. Ang kaso po ay isang 22-year-old na nakita sa Philippine General Hospital kung saan may isang team na tumingin sa kanya. Tinesting po lahat, Cathy at Emil, no? Tinignan, meron ba siyang mataas na kolesterol? Wala. Meron ka bang history ng sakit sa puso? Wala. Ikaw ba ay mga ibang gamot na iniinom? May iba ka bang aktibidades? Wala. Anong ginagawa mo? Basketballista ka. Anong pinaka nangyari sa'yo? 2 taon na ako nagve-vape araw-araw. Kitang-kita ho talaga yung association sa vape. Okay, at batay din po sa survey ng Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 7 na Pilipino na edad 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape. Napakabata po nito, ASEC. Yes, precisely, no? Diyan kami naaalarma kasi una sa lahat, yung Global Youth Tobacco Survey niyan, ginawa yan, kung di ako nagkakamali, 2019, yung pinaka-latest. Kasi periodic yan every 5 years. And I think there's one going on this year. So isipin nyo, Cathy at saka Emil, ginawa yan, wala pa yung ating vape law, RA 11900, na binaba ang edad na pwedeng bumili ng vape mula sa 21 papunta sa 18. So parang napakamot talaga kami ng ulo. Ano ba nangyari? Kung nakita nga natin, dumadami na yung mga teenager na gumagamit ng vape. Tapos yung batas natin, binaba pa yung age of access from 21 to 18. Ano ba naman? Oo nga, ASEC, Cathy San Gabriel, meron pa ako nakita, pag iniitit, umiilaw, parang Christmas light. Tsaka bubugas, ang katutang ang usok, ano? Pero anyway, ASEC, kung ang sigarilyo po ay may nikotina, ano naman ang meron nitong vape na ito? Pakipaliwanag nyo nga ho sa amin, lalo sa akin, hindi nakakaintindi ho. Sabi nga namin sa DOH, yung sigarilyo, yung vape, kasi ginagawa ng industriya, nanlilin lang sinasabi, ibang klase itong vape, safer yan, di umano. Ang sabi namin sa DOH, usok pa rin yan. Yung nikotina na nakikita natin sa sigarilyo, nandun rin sa vape. In fact, mas mataas pa nga yung level. Doon kami nagpapakamot uli ng ulo kasi sa sigarilyo, kada stick, usually mga 20 milligrams per ml, 20, sabihin na natin. Sa vape, yung mga pod, umaabot yan ng mga hanggang 60 to 65, 3 times dun sa laman nung isang stick ng sigarilyo. Kung gamitin nga yung umiilaw-ilaw na vape, no, Emil, no, parang pag naubos nila, parang 3 stick kagad ng sigarilyo yung nahihit-hit ng mga bata. Kawawa naman, mali. Kasi, yes, go ahead, Cathy. Yung iba po ang nangyayari naman, kahit hindi bata, ang sinasabi nila, ay masama yung sigarilyo, magka-quit na ako, magve-vape na lang ako. Tama ho ba yun? Ang dami ho ng gano'n na sinasabi, ASEC sabi nga namin, magandang mag-quit pero wag ka namang lumipat mula sa isang sigarilyo papunta sa isa ring nakasasama na bagay na vape. Meron pa mga ibang tobacco cessation means. Merong nicotine patch na nare-reseta namin yung mga doktor sa butika. Kinakabit sa balat. Walang usok, walang vapor, wala. Kinakabit lang siya at yun yung nakakatulong mirroring therapy. Vape is never seen as a cessation device in the Philippines. Hindi tama yun. Opo, ASEC sa sigarilyo, di ba, Cathy San Gabriel, pagka binugahan ka ng usok, hindi ka naman nagyoyosi, masama. Yung second-hand smoke na yung second-hand smoke na tinatawag. Ganon din ba rito, ASEC? Pagka binugahan ka nung usok nila? Yes, ganoon din yun, Emil, no? Yung ating second-hand smoke, o sa Tagalog, usok nga, kasi usok pa rin yan. Pagka yung usok mula sa vape, binuga sa mukha mo, hindi naman sinadya, pero nalanghap mo lang, nandun rin yun. Kasi kung naaamoy mo nga yung mga flavors, ang bango-bango kuno, pero ibig sabihin, lahat ng kasama dun sa liquiding yun, pumapasok rin sa baga mo. Masama yun dun sa naninigarilyo o nagve-vape, tapos dun din sa mga tao sa paligid niya, napakausok pa naman ito, ASEC.
Exactly, 'di ba? Pagka yung una kong na-encounter yung vape a few years back, sabi ko, bakit parang ang kapal ng usok na nanggagaling dun sa isang sasakyan, parang nasusunog yung dating. Yun pala vape, no? Kasi actually, yun ay para bang atomized yung likido, ginagawa niya napakaliit, parang yung spray yung ginagamit sa pabango, pero ito sa vape, mas pino yung buga niya. Kaya yun yung pumapasok dun sa baga ng mga nakapaligid sa nagve-vape. Kaya second hand smoke rin yan kung tutusin. Oho, Kati, meron pa sila, no? Asek, yung isang kwarto, sila lang ang naroroon, nagkikwentuhan, nagbubuga na usok, nagpapalitan ng mga flavor ho ba tawag doon? Hindi Kati. ko, Oo pero nga eh. yung mga flavor daw doon, parang mga prutas, candy, di ba, Ase? Oho, minsan pagka binuga, amoy ano no? Ano mga amoy? Amoy kape. Ayoko na. So, Cathy and Emil, diyan kami nababahala kasi dati bago nagkaroon tayo ng vape law, ang panukala nila Senator Pia Cayetano ng mga ating magigiting na mamabatas na against tobacco, dapat ang flavor, dalawa lang yata yung gusto nilang payagan, menthol and something else. Problema ngayon, nung forum namin kahapon pinag-uusapan ilang flavors, as many as I think 15,000 flavors. Sabi ko, ganun pala karami ang flavors kasi meron nga daw cheesecake, may strawberry, meron daw steak flavor. Sabi ko, pwede mong gawing usok yung steak? Oo, pwede daw. So sabi namin, sige, ano bang punto ng mga flavor tulad ng bubblegum, tutti frutti? Sino pinupuntahan ng mga flavors na yon? Kaya kami nagdududa na parang bata talaga ang tina-target. Mhm. At ang mahirap po dito, Asek, ay online. Marami po nagbebenta. So ano po ba ang rekomendasyon ng DOH tungkol dito? Dahil may batas na nga po. Actually, sa batas nga dapat binabawalan yung mga online, may regulation yan eh. And yan ang pag-uusapan namin kasama ang DTI kasi ang ginawa rin ng batas, nilipat mula sa amin, dati na sa FDA ang regulation ng vape. Alay, linipat papunta sa DTI. Magaling naman ang mga taga-DTI pero nagtaka lang kami sa DOH, bakit lahat ng ibang bagay na pinapasok natin sa katawan natin at nakakaapekto sa kalusugan ay yung kagawaran ng kalusugan yung nagbabantay. Ngayon, kung sino yung nagbabantay ng mga devices and other mga common consumer products, sino yung nagbabantay ngayon? So yun yung mga issue. Asek, bukod dito sa tinatawag nating case number 1, meron pa ho kayong ibang iniimbestigahan na posible ho, though wala pa tayong final result, nitong posibleng vape din ho ang dahilan. Yes, meron tayong mga tinitignan, no? Kasi tama yun, Emil, no? Yung EVALI na sinasabi, e-cigarette and vape associated lung injury. Ang hirap kasi siyang itala dahil pag-usapan namin kahapon, isa sa mga requirements para maitala siya is matesting ka for mga virus. Kaso sa halaga nung test na yun, sa piso, umaabot ng 15 to 20,000 pesos. So sabi namin mga doktor, teka, baka mamaya kaya tayo mukhang mababa yung number of EVALI cases kasi yung test na napakamahal, hindi natutupad. So inaaral ng DOH paano ma-revise yung case definition nun. So definitely meron pa yan mga kailangan tignan natin. Okay, marami nagsasabi dito, no, may mga texter tayo nagsasabi, dapat daw i-ban na o baka gusto ng DOH ko. Anyway, magre-recommenda po, magkakaroon po kayo ng pakikipag-usap sa mga otoridad para po mabawasan o ma-regulate pa ng husto itong vape industry. Maraming salamat po sa inyo, Asek. Salamat po muli. Blessed Yes. weekend, Asek. Blessed weekend. Good morning! Thank you. At ating po nakapanayam, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health.